Kinabutan ni Dino si Annabel na nagbabasa ng magazine sa drawing room. Ngumiti siya kay Annabel. Mukha siyang galing sa garden dahil sa dress na suot niya that made her so desirable. Pinigilan ni Dino ang sarili niya to take her upstairs and make love to her violently. Not today, Dino, perhaps after one day. Kailangan ko munang magpa-good shot. Lihim na napapangiti si Dino. Baka lang nakakalimutan mo na may dinner tayo with Roland and his wife, Dino asked instead. Hindi ko nalilimutan, sagot ni Annabel at tumayo ito para lumabas. Hinawakan ni Dino ang kamay ni Annabel para pigilan siya. Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan, my wife? Kailangan mo ba ng kaibigan? Lahat naman ng tao kailangan, yun. Tinitigan lang siya ni Annabel at lumabas na ng drawing room. Hindi naiwas ang mapabuntong hininga ni Dino. Lumabas na din siya at umakyat sa kwarto niya para magbihis. Depressed siya at naisip niya na sana ay kinancel na lang ang dinner. But he knew that going out would be better for both of them. Nauunawaan niya kung bakit galit pa din sa kanya si Annabel. Pero sana naman nararamdaman niya na mahal ko na siya. Nakakagulat pero hindi niya alam kung gaano ako kasaya. It made me become more gentle with her. I love her so much. Mabigat pa rin ang kalooban ni Dino nang bumaba siya sa drawing room. Habang naghihintay kay Annabel, nagsalin siya ng wine at binuksan niya ang stereo para makapagpatugtog ng relaxing music. Naaliw siya sa kanta ng singer kaya saglit siyang nakapag-relax. Bumalik lang siya sa kasalukuyan nang pumasok si Annabel. She still looked so sexy in her blue dress. Good thing we're going out, otherwise I cannot resist of making love to her, sa ayaw at sa gusto niya. Nangamba si Dino sa mga naiisip niya. Ano ang nangyari sa self-control niya? His emotion is in command of himself, which is so weird because he does not let his emotions affect his decision. Annabel made him emotionally vulnerable and he must guard against it. Nilagok ni Dino ang natitirang wine sa baso niya at tumayo para i-switch off ang stereo. Let's go, Annabel, baka malate na tayo. Sumunod si Annabel kay Dino without any protest. Ramdam niya ang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa ng asawa. Hindi siya nagsasalita hanggang sa makalabas na sila ng mansyon at makasakay sa kotse. Andan din ba si Patricia ngayon? Tanong ni Annabel. I have no idea. I'm not the kind of person to ask. Binuhay na ni Dino ang makina. Hindi ba alam ni Roland na nagmamahalan kayo ni Patricia? Siguro iniisip niya kung may relasyon kami, sagot ni Dino habang nagsimulang magmaneho. Pero sa tingin ko wala siyang ideya na magkasintahan kami. Well, ganyan talaga ang mga lalaki, they don't have the tendency to identify love with mistresses. Hindi naman lahat, some do, sagot ni Dino kahit nakatingin sa daan. Love can hit you anytime, at madalas, hindi mo inaasahan. I'm sure you're not talking from your own experience. Tumingin si Annabel kay Dino. Ikaw pa, palagi mong pinapanatili ang iyong damdamin mula sa anumang bagay. Humigpit ang pagkakahawak ni Dino sa manibela. Kung pwede ko lang sanang sabihin sa'yo na mali ang iniisip mo. Hihinto sana siya at haharap kay Annabel pero nakarinig siya ng busina sa likuran nila at napilitan siyang magmadali ng pagmamaneho. Nagpasalamat na din si Dino na nangyari yun dahil kung hindi baka ako na naman ang lobby niya sa lobby ni Annabel. Bakit nga ba ganun na lang kadali na nawala ang pagmamahal ko kay Patricia? Tanong ni Dino sa sarili nang makailang beses na. Perhaps I never loved her at all, but what made her desirable in my eyes? It's not her looks either dahil madami pa akong nakilalang mas magagandang babae. Nakakahiya man aminin, but it must be her social status. Nag-flashback kay Dino ang nakaraan. Ang father ni Patricia ang kauna-unahan niyang malaking kliyente. Dahil sa kanyang kayamanan at popularity, marami ang naiinggit sa kanya, including Dino. At nang lumipas ang ilang taon, nakuha ni Dino ang respeto ni Mr. Esguerra, and later on they become friends. Pero may pagkakataon pa din na lumalabas ang pagiging matapobre nito. Habang hinihintay ni Dino na magpalit ang traffic lights, muli niyang naalala nang minsang imbitahan siya ni Mr. Esguerra sa kanyang farm. It was Mr. Esguerra who made him realize na wala man lang siyang alam about hunting, shooting, and living with upper class. Lalo pang nadagdagan ang nararamdaman niyang inferiority dito nang ipakilala ang anak na si Patricia. Nagpalit na ang traffic lights at umusad na din si Dino.
habang iniisip niya ang naging affair niya kay Patricia, na-realize niya kung gaano siya naging selfish. Pride ang nagtulak sa kanya para makipagrelasyon kay Patricia. Pride ang nagtulak sa kanya para alukin ng kasal si Annabelle. God. Napakasama ko, isang batang babae ang biglang tumawid kaya mabilis niyang naapakan ang preno. Mapapasubsob si Annabelle kaya agad niya itong hinawakan para mapigilan. Okay ka lang. Sorry, may batang biglang tumawid, paghingi ng paumanhin ni Dino. Nakasuot naman ako ng seatbelt, walang emosyong sagot ni Roxanne. Hindi na lang sumagot si Dino hanggang sa makarating sila sa mansyon ni na Roland. Pwede ba tayong mag-asawang magkasintahan, Annabelle? Hindi yung akala mo ay galing tayo sa isang pag-aaway? Huwag kang mag-alala, sarkastikong sagot ni Annabelle, hindi ako gagawa ng isang bagay na ikapapahiya mo. I made a promise nang pumayag akong magpakasal sa'yo, so don't worry, hindi ako sisir sa usapan natin. True to her words, Annabelle acted like a long wife. Ang pagmamahal ni Dino sa asawa ang naghatid ng kakaibang pakiramdam every time na magtatama ang kanilang mga mata. 4 na taon ko siyang kasama without being aware of her as a woman, an adorable lady. You keep on telling yourself, Dino, that you are a good judge of character. How come na hindi mo ito nakita? Ikaw ay isang idiot. Hindi napansin ni Dino na napatawa siya dahil kinakausap niyang mag-isa ang kanyang sarili, kaya naman napatingin sa kanya ang babaeng nakaupo sa tabi niya. May naisip lang ako, apologize ni Dino. Humarap siya kay Annabelle na nakaupo sa harap niya para ibigay ang buong atensyon niya dito. Habang kumakain ay pinapakinggan ni Dino mabuti ang mga sinasabi ni Annabelle kahit nakikipag-usap pa siya sa iba. Mas tamang sabihin na lihim siyang nakikinig dito, na hindi pangkaraniwang ginagawa ni Dino. Interesadong nakikipag-usap si Annabelle sa isang lalaki na chairman ng isang insurance company na nakabase sa ibang bansa. Mas lalo pa siyang naging interesadong makinig ng lihim dahil narinig niya ang pangalan ni Gabby, at napag-alaman niya na ito ang former boss ng huli. Nakaramdam ng selos si Dino kaya malakas niyang nasabi ang pangalan ni Annabelle. Gulat na tumingin si Annabelle kay Dino pati na rin ang mga nasa kalapit nila. Napahiya naman si Dino kaya ngumiti na lang siya. Wala naman, Han. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Bakit naman ako hindi magiging okay? Medyo gumaralgal ang boses ni Annabelle at naramdaman niyang namula ang kanyang pisngi. Napansin din ni Dino na iba ang naging interpretation ng mga nakakinig sa sinabi niya kay Annabelle. Kaya naman nang matapos ang dinner, lumapit si Annabelle kay Dino. Anong naisipan mo at ganun ang sinabi mo? Bulong ni Annabelle. Nagkaroon tuloy sila ng idea na buntis ako. Wala namang masama dahil totoo naman yun. May asawa ka naman, Annabelle, your wedding ring is the proof. Salamat sa pagre-remind ha. I was beginning to think na kadena ito. Mahigpit na hinawakan ni Dino ang braso ni Annabelle, walang pakialam kahit bahagyang nasaktan ito. Next time, huwag kang uupo sa harap ko and talk about your ex-fiancé, galit na bulong ni Dino. Ang galing mo naman at narinig mo pa yun. Of course, I have several more ways of doing it. Paalala ni Dino, kaya huwag mo akong subukan. Ngumiti ka habang nagsasalita, sagot ni Annabelle habang ngumingiti, nakatingin sa atin ang mga kaibigan mo at nagmumukha kang nagseselos na asawa. Mabilis na binitawan ni Dino ang braso ni Annabelle at lihim niyang itinago ang pagkadismaya dito habang iniwan ang asawa at umupo sa kabilang side ng room, para namang sinisilaban ang sigaw ni Dino sa next hour. Kaya nagdahilan siya na may maagap siyang appointment kinabukasan, kaya nagkaroon siya ng dahilan na umalis agad. Tahimik lang si Annabelle habang pauwi sila. I wish that she did not look so calm and uncaring. Mas nakakakaba, lihim na nasabi ni Dino sa sarili. Ano ba ang inaayaw mo sa akin? Bakit ba lagi kang galit? Tanong ni Dino. Mas mabuti sigurong huwag ko na lang sagutin ang tanong mo. Para namang sinabi mo na rin sa akin to get out. Please be honest with me, Annabelle, tell me what you felt about me. Wala akong nararamdaman, kung totoo yan, hindi ka mate 10 sa tuwing malapit ako sa'yo. Sisigawan mo ba ako gaya ng ginawa mo ngayong gabi? Siguro iniisip ko lang ang future natin, sagot ni Annabelle. Dia tantor immediate, napansin ni Dino na gininaw si Annabelle so he put out his hand to reach her arm, pero dahil nagmamaneho,
Nakatingin din siya sa daan kaya sa halip na sa braso ni Annabelle, sa hita siya napahawak, mabilis na umisod si Annabelle. Mukha ba akong sadista? Tanong ni Dino, gusto mo ba talagang sagutin ko yan? Hindi mo ba ako kayang patawarin kung ano man ang ikinagagalit mo? Hindi, dahil wala namang saysay ang pakikipagtalo, pinili na lang ni Dino ang manahimik. Kung naniniwala siya na totoo ang sinasabi ni Annabelle, he would probably cut his losses at baka pumayag na siya sa kagustuhan ng asawa na maghiwalay na lang sila. Pero naniniwala pa din siya na kung mabibigyan lang sila ng pagkakataon ni Annabelle ng sapat na panahon para kilalanin ng lubos ang isa't isa, baka magbago ang nararamdaman nito. Wala ni isa man sa kanila ang muling nagsalita habang pauwi. Nang makapasok sa bakuran ng mansyon, mabilis na bumaba ng sasakyan si Annabelle at agad na pumasok ng bahay without bothering to say goodnight. Nakaramdam ng pagkairita si Dino at biglang nabura ang kanina lang ay sinasabi niyang magpakahinahon at kunin ang tiwala ni Annabelle. What's the use of doing that? Bakit ba ako umaasa na tiwala siya sa akin at mamahalin ako? She is indeed by hatred for me, baka hindi na ako makitang tao, only as a beast. Isa lang ang paraan para makita niya ako bilang asawa niya. I must like one. Dino parked the car and hurriedly went to his room. Pinipilit niyang kontrolin ang pagkainis niya. Pagkabihis ay kumatok siya sa kwarto ni Annabelle at pumasok doon. Ang walang emosyong Annabelle ang humarap sa kanya. Silently he took possession of her. Umaasa siya that his gentle touch would show her how much he really cared. Ngayong gabi, ang hangad lang ni Dino ay ang eplis ang asawa, at hindi siya nabigo. With his soft lips and skillful hands, he had awakened her desire. She wanted him, batid ito ni Dino because her body was trembling as his lips possessed her mouth and took her body. Pero ni walang namutawing salita o pag-amin mula kay Annabelle, at nang humiga si Dino sa tabi niya, mabilis itong umisod at ipinikit ang kanyang mga mata habang itinatago ang katawan sa ilalim ng kumot. Please Annabelle, huwag kang ganyan, biro ni Dino, umalis ka na Dino, nakuha mo na ang gusto mo ngayong gabi, so just go away. Ganun ba talaga ang nararamdaman mo? Tanong ni Dino, as if you have been used. Mas masahol pa, sagot ni Annabelle, pakiramdam ko ang dumi ko. Nagulat si Dino sa narinig niya. Akala niya ay unti-unti nang magbabago ang nararamdaman ni Annabelle, pero nagkamali si Dino. She was disgusted by his need of her, yet Dino knew na mahihirapan siyang lumayo kay Annabelle, not now that he had tasted her sweetness. Bakit sa akin ito nangyari? Why me? Mahinang tanong ni Annabelle. Dahil ikaw ang asawa ko at mahal kita, mabilis na sagot ni Dino at hindi na niya ito mabawi. Mahal kita Annabelle, don't you know that? Tumawa si Annabelle ng nakakaloko, akala mo ba ay nasisiraan na ako ng ulo para maniwala sa iyo? Gusto mo ako dahil hindi mo makuha si Patricia, yun lang yun Dino. Kaya huwag mo yung ipagkamali sa pagmamahal, hindi mo nga alam ang ibig sabihin ng salitang mahal, mas irerespeto pa kita kung aaminin mo that it was just passion. Okay, sige, it's just passion, inis na sagot ni Dino, masaya ka na ba? At least yun ang totoo. Sa galit ni Dino umibabaw siya kay Annabelle and kissed her deeply, sa kabila nito ay naging maingat pa rin si Dino. Isinasaalang-alang ang kondisyon ng asawa, while doing this, words of love were about to come out from his lips pero pinigilan niya, there's no use. I want you, he said instead, at least paniniwalaan mo yan, hindi ba? Tinitigan niya si Annabelle, I will never stop wanting you Annabelle, kaya masanay ka na. Hindi sumagot si Annabelle, and Dino took possession of her body, but not her heart. Hindi artista si Annabelle, pero nang mga sumunod na araw feeling niya ay pwede siyang bigyan ng Best Actress Award dahil sa kanyang pag-arte. Pagkatapos ng dinner kina Roland naging maingat si Annabelle sa pagtatago ng totoo niyang nararamdaman, particularly the tormenting desire that she feels whenever Dino came near her, pero dahil alam niya na wala namang pagmamahal na namamagitan sa kanila, it gave her the strength to remain cold in his arms kahit pa nga ang gusto naman niya ay tugunin ito. To touch him as intimately as he touched her to explore the secret place ng kanyang katawan at nararamdaman ang kanyang pagpukaw. Pero wala ni isang salita o kilos ang maaaring magbigay ng kahit anong hint kay Dino na yun ang nararamdaman ni Annabelle, that she had a strong desire every night he came to her bed, taking her gently and slowly.
Minsan ay magdamag na nananatili si Dino sa kwarto ni Annabelle at mahimbing na matutulog sa tabi niya. Habang natutulog si Dino ay pinipigilan ni Annabelle ang sarili na yamakap dito. She wanted to rest her head on his shoulder and tell him how much she loves him, and he would also respond by telling her his own feelings. Pero dumidistansya pa rin siya. Ayaw niyang malaman ni Dino kung gaano niya ito kamahal. Baka magdiwang lang itong lalaking to pag nalaman niya at isipin na nagtagumpay siya sa kanyang plano to conquer me by his physical means. Hayes, hinding-hindi ko yun aaminin sa kanya. Ginagamit lang niya ako to satisfy himself. Alam ko naman kung sino talaga ang mahal niya. Batid ni Annabelle na wala namang alam si Dino sa tunay na pagmamahal. Dahil naniniwala siya na kung talagang alam ni Dino ang real sense of love, hindi na niya iisipin ang pride at mananatiling nagmamahal kay Patricia. Hindi na niya iisipin ang sasabihin ng kanyang mga kaibigan. Anyway, pera lang naman ang mahalaga sa kanila. Kahit nga yung sinasabi ni Dino na ayaw niyang magkaanak out of wedlock, malamang hindi totoo. Sa panahon ngayon, pwede naman siyang magkaanak at gawing legal ang lahat after 5 years pag pwede na silang magpakasal ni Patricia. Lawyer siya, di ba? Lalo lang naiinis si Annabelle sa ipinapakita sa kanya ni Dino. Pride lang naman niya at ang obsession nito o come first had made him reject his true love and took her as his rebound. Para kay Annabelle, ang tipo ni Dino ay walang karapatang malaman ang totoo niyang nararamdaman. At habang naghahanap si Annabelle ng dahilan para itago ang kanyang nararamdaman, the more na nahihirapan siya. Mahirap sikilin ang nararamdaman niya every time he is making love with her, her response cannot lie. Ang tanging pumipigil lang kay Roxanne ay ang kaalamang nakikipagkita pa din si Dino kay Patricia. May pride din naman ako. Lalo pa siyang nena sa sinabi ni Tina nang minsang nag-lunch together. Nakakaloka naman yang si Miss Esguerra, halatang habol na habol pa rin kay attorney. Kahit hindi na muling inimbitahan ni Annabelle si Tina sa mansyon ni Dino, dahil hindi niya masyadong nagustuhan ang pagiging inggit-era nito, nakikipagkita pa rin siya dito from time to time. Gusto pa rin niya ng makakausap na katulad niya ang background, hindi yung tipo ng mga tao na ipinakilala sa kanya ni Dino na mga socialites. Ayaw niyang masanay sa mundo nila dahil alam naman niyang hindi magtatagal ang ganitong buhay niya. Darating ang araw na kakailanganin niyang maghanap ng trabaho and become a person in her own right. Kahapon lang, pagpapatuloy ni Tina. Dumating sa office around 5:30 yata. Alam kasi niya na pag ganang oras hindi masyadong busy si attorney, ayon tumambay doon para makita ang asawa mo. Asiguradong may appointment siya, casual na sagot ni Annabelle. After all, importanteng client naman siya. Ganyan kasikat ang mga Esguerra all over the world. Speaking of, itong si Miss Esguerra ay pinipilit si attorney na lumipad around the world. Alam mo ba yun? Oo naman, pagsisinungaling ni Annabelle. Sasama ba siya? Tanong ni Tina. Pero mabilis siyang nagsalita muli. Huwag mo na lang sagutin kung ayaw mo. Sorry, palagi ko na lang nakakalimutan na asawa ka ng boss ko and no longer her assistant. Sana tawagin mo na lang siyang Dino, sagot ni Annabelle at pilit na iwinawaksi ang nararamdamang inis. Sir Dino ang tawag ko sa kanya pag nasa office kami kaya medyo nasasanay na ako, sagot ni Tina. Ah, mabuti naman, you know what? Napaka-understanding mo, seryosong sabi ni Tina, yan ang problema sa'yo. Kung ako ang asawa ni Dino, baka dinukot ko na ang mata niyang si Patricia. Anyway, kung tiwala ka naman talaga kay Dino, can you at least pretend that you are jealous? Maganda rin kasi yan sa ego ng mga lalaki. Hindi naman namin kailangan mag-pretend ni Dino, we are close enough to behave naturally. Halos mapatawa na si Annabelle sa pagsisinungaling. Masaya ka naman, hindi ba? Hindi inaasahan ni Annabelle na itatanong ito ni Tina, pero I can pakiramdam mo may bumabagabag sa'yo. Ano ka ba? There's nothing wrong with me, kalmadong sagot ni Annabelle. Pagod lang siguro ako kaya ganyan ang tingin mo sa akin. Pinapagod ka ba ni Dino sa gabi? Biro ni Tina. Che, ang opisina na lang ang gawin mong imahinasyon. Nagtawanan sila at natuwa naman si Annabelle dahil nalampasan niya yung awkward moment so casually. Pero nang makauwi na siya sa mansyon at tingnan ang sarili niya sa salamin, tama nga naman ang comment ni Tina, mukha siyang namumutla at halata ang namumuong tensyon sa kanyang mukha. Hindi na rin nasorpresa si Annabelle dahil physically, nararamdaman niya na exhausted na siya.
halata na ang kanyang baby bump. Pumupunta si Dino sa kanyang kwarto halos gabi-gabi, making love to her over and over again na halos parang walang kapaguran. Kahit pa may ilang pagkakataon na hindi siya pinupuntahan ni Dino, part of her not wanting him but the other part is aching for his touch. Ano bang nangyayari sa akin? Desperadong tanong ni Annabelle, kailan ito matatapos? Buntong hininga lang ang sagot niya. Pumunta siya sa drawing room at nabigla siya nang makita si Dino na nakaupo sa sofa. Maaga kayatang umuwi, komento ni Annabelle, hindi mahahalata ang inis na nararamdaman niya dahil sa kalmadong boses. Kailangan kong pumunta ngayon sa Paris, sagot ni Dino, yung kliyente ko sa Chicago ay nagkaroon ng problema sa branch nila sa Paris and said I should meet him out there. Gaano katagal kang mawawala? Siguro mga 4 to 5 days. Tatawag na lang ako sa'yo kung kailan ako makakauwi. Bakit mag-aabala ka pa? Tanong ni Annabelle, parati naman akong andito. Good, sagot ni Dino without any expression. Dahil sa inis ni Annabelle, lumapit siya sa terrace at sumilip sa garden, bigla niyang naisip na hindi pa nga pala siya nakakahanap ng property sa probinsya, nakakapagtaka na hindi man lang ito nababanggit o naiipaalala sa kanya ni Dino, naisip niyang gawin ito habang wala si Dino. Kahit paano ay meron siyang mapapagkaabalahan. Napakaganda mo Annabelle, lumapit si Dino sa kanyang likuran. Sabi naman ni Tina mukha akong namumutla, sagot ni Annabelle without looking back. Narealize ni Annabelle na mali ang sagot niya dahil hinawakan ni Dino ang pisngi niya at iniharap sa kanya. Tinitigan siya ni Dino at kumunat ang noo. You don't look pale to me, in fact, you're glowing, ikaw ang pinakamagandang buntis na nakilala ko. Komento ni Dino, but I know that I still have that effect on you, you're still blushing, hindi ka pa rin ba sanay sa akin, Annabelle, pero masasanay ka rin, I promise you that. Para namang tinatakot mo ako, it sounds like a threat to me. You will make it a threat if you, isang katok sa pinto ang nagpatigil sa sasabihin ni Dino, lumingon siya at nakita ang kanyang driver. Susunod na ako, sabi ni Dino sa driver. Then he bent and kissed Annabelle's cheek. I'm sorry, kailangan ko nang umalis. Gusto ko sanang kausapin ka. Wala ka namang sasabihin na magugustuhan kong marinig, sagot ni Annabelle. Sana ma-realize mo yan. Galit ka pa rin ba? Tanong ni Dino. Higit pa sa dati. Tahimik na umalis si Dino at nang mapagsolo na si Annabelle, she wished she had controlled her temper.